Patulong naman, oh. Sir, magandang araw po. Nawawala po kasi yung anak ko. Wala po siya sa school, wala rin po siya sa bahay. Parang kilala ko siya. Oh, sana yan. Sige na. Hatian mo ako? Oo naman. Hating kapatid. Hanggang bukas na lang yung binibigay kong palugit sa'yo. Walang problema, Astong. Kakapera na ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ka tayo iwan. Magtalikodan tayo sa isa't isa, tapos kalagin ko yung tali mo, tapos kalagin mo yung tali ko. Saan kayo pupunta? Tara, takbo! Salamat ulit, Tyrone, sa pagsama at pagligtas mo sa akin. Wala yun. Di ba nga sabi ko sa'yo, para mo na rin ako, kuya. Isipin mo, may masamang taong nakakilala sa iyong mag-ina. Sino kaya yun? May hinala ka ba? Si Gomar, tingin ko dapat pag-isipan mong mabuti yung sinabi sa iyo ni Madam Jacinta. Yung offer niya sa iyo na magtrabaho na sa Maynila. Magiging mestizo na din ako kagaya niyo, Nay. Paano kung hindi ka pumuti? Che! Puputi ako. Sige, ano nga yan? Sigurado ka ba? Pinaglayo ng tadhana ang ating munting mundo. Magkaiba man ang ating kapalaran, ngunit iisa ang tinitibok. Nagdaan ang mga araw at gabi. Kahit di man tayo magkita ulit agad, tumingin ka lang sa langit. Sa langit? Oo, sa langit. Kasi kahit saan man tayo pumunta, pareho lang naman ang langit na titingnan natin. Kaya para na rin tayo magkasama, kahit magkalayo tayo. Papa God, thank you po kasi hindi ako napahamak dun sa bad guy. Thank you din po kasi pinadala niyo po si Tyrone. Hindi lang siya naging parang angel sa akin, kundi parang kuya sa akin. Sana po kung nasaan man ngayon si Tyrone, alagaan niyo po siya palagi. Sana kaya nakatira si Belle? Ama, sana lagi siyang ligtas. Sana walang masamang tao nagagawa ng masama sa kanya. Sana magkaroon siya ng ibang kuya na mag-aalaga sa kanya. At sana po, Papa God, magkita ulit kami ni Tyrone. Sana po maging kuya siya ulit sa akin. At kahit nakukulitan na po kayo sa akin, hindi pa rin po ako magsasawang mag-pray na sana okay po siya. Yung lalaking nag-save sa akin noon. Kahit po hindi ko na maalala ang name niya at kahit matagal ko na po siyang hindi nakikita, hindi ko pa rin makakalimutan na naging utang ko sa kanya ang buhay ko nung bata pa ako. Amen. Kamusta na kaya yung batang niligtas ko noon? Lord, sigurado ako, binabantayan niyo siya. Sana po hindi lang siya sa pera mayaman. Sana mayaman din siya sa pagmamahal.
nandito na ang mga bata. Hinahanap ka. Sige po, para makapag-start na rin po tayo sa program. Bel, maraming salamat. Hindi ka nakakalimot magsilbi at tumulong sa mga bata na inabandona ng kanilang mga ina. Katulad ko po mga batang yan. Iniwan din po ako mga magulang ko eh. Swerte nga po ako at may kumupkup po sa akin eh. Pero nararamdaman ko rin po yung kawalan ng pagmamahal ng totoong magulang. Pero okay naman po ako, masaya naman po ako. Kasi alam ko naman po na mahal po ako ang daddy ko. Alam mo ba, mahal ka rin namin dito sa ampunan. Para sa amin, ikaw ang nagdadala ng tunay na pagmamahal sa mga bata. Okay, mga bata, magme-memorize tayo ngayon ng Bible verse. Okay ba? Apo! Okay. Nandito na ang Ate Bel niyo! Ano, okay ba kayo? Opo! Very good. Makinig muna tayo kay sister, ha? Okay, balik na. Hanakit mo. Nay, dito na po ako. Anak, bakit ganyan yung itsura mo? Saan ka galing? Saan ka nagpunta? Nag-deliver lang po ako ng mga bulaklak. Anak, may klase ka. Paano kung malate ka? Bakit naman kasi nag-deliver ka pa, anak? May itsura mo. Hoy! Narinig ko yun, ha? Bakit? May reklamo ka? Madam, may pasok po kasi si Tyrone. Ayoko po kasi nalilate siya. Nay, okay lang yan. Mamaya pa naman ang klase ko. Tsaka, ako naman nagpresenta kay Mama Sinta na mag-deliver ng mga bulaklak. Pagdagdag gastos din dito sa bahay, di ba? O, kita mo na? Buti pa anak mo. May utak at diskarte. Hindi ka ba natutuwa, Rosel? Na mabait yung anak mo? Tyrone. Oh. Yun! Bayad sa pagde-deliver mo. Ayos. Salamat po, ha. Ikaw naman tumulong kapang kontrabida. Hay!